Hi, good afternoon. Congratulations po sa film. For Enzo, ano ang feeling, ano ang reaction na nakita mo ang sarili mo on the screen na halos bawat eksena nandoon ka? To be honest po, may moments na very critical po kasi ako sa sarili ko. So may moments na uh, kinikilatis ko yung sarili ko, but overall, I'm very blessed to be part of this movie. At napakagandang experience po. And I hope po na enjoy niyo po ito. So, yeah, happy po ako sa performance ko. Thank you. Nagkaroon ka ba ng mga challenges or struggles, lalo na teacher yung ginagampanan mong role na English ng English? Ako definitely it was a challenge for me kasi napakahaba po ng mga linyahan, dialogues, monologues. And ako, I just want to make this movie right kasi ito pong pelikulang ito, hindi lang po ito para sa amin pero para po ito sa mga teachers and students at para po mas lalo silang ma-inspire to keep pursuing their dreams at yung mga advokasya po ng teachers. Sa totoo lang po yung mga teachers po natin, unsung hero po sila. So they don't really get the credit that they deserve. And I hope this movie will be the starting point na para po mas magbigyan pansin po ang ating mga teachers po. Thank you. Ano yung core message ng pelikula at ng character mo na gusto mong maiparating? Hindi lang sa teacher, pati na rin sa mga estudyante na rin. For me, it's all about perseverance and kung ano man yung mga pangarap mo sa buhay, no matter where you are, where you are from, your dreams are possible and valid. So, hindi porket naggaling ka sa ganitong lugar, hindi mo makakamit ang pangarap mo. So, I just want everyone to know itong pelikula ito na kahit saan ka nang galing, kaya mong ma-achieve yung mga pangarap mo. Thank you. Thank you. And for my last question kay Direk naman, Direk Buboy, ano po ang pinagmula ng kwento ng Abner? Kailan mo inalok kay Enzo and ano ang reaction mo sa overall performance ni Enzo? Doon sa huling tanong mo, wala na akong masasabi kay Enzo. Na marami naman siya napatunayan na. At saka nagkasama na kami sa una namin pelikula. Bumilib na talaga ako sa kanya. Actually, may hinanda nga akong solo movie niya. Hindi ito yung dapat, naalala mo yung kinuwento ko sa Ibabaw. Tungkol sa elevator boy. Pero nagkataon na, inalok ako ni Aris, yung aming producer, ng gawang ko raw siya ng isang material na pang school. Karamihan sa mga ginawa ko talaga, umikot sa mga schools. Nabibigyan pa nga ng advisory ng school department yung aking mga pelikula. Kaya ito sinabi ko sa kanya, since yung ginawa namin pelikula dati na market ni Aris. So ito na, sabi ko, ito, madali mong ilapit sa mga schools, itong material na to. So hindi siya nagdalawang isip nung kinuwento ko sa kanya, nakagawa kagad siya ng storyline, siya sa mga ang dami daw nagka-interest sa story ko. Kaya ginawa ko yung script sa loob lamang ng kulang 3 araw. Mabilis lang po yung pangyayari. Then shoot na agad kami. At saka meron na po akong naisip na location, yung Montalban nga. Kasi actually may ginawa akong pelikula, yung Homeless. If you remember, Jonel, yung pelikula namin Homeless with Baby Go, yung with AJ Falcon, doon namin sinut sa may tibagan ng mga Actually, ganun doon ang kwento noon. Natabunan din sila ng landslide, yung kwento ng Homeless. So doon ko na nakuha yung inspirasyon ko. What if kung natabunan ng landslide yung eskwelahan naman? Tapos may isang guro na nakipaglaban. So doon nabuo yung kwento ko at saka yung mga estudyante. Dahil marami akong nababalitaan, nababawasan na raw yung nagiging mahina na raw sa Ingles ng mga estudyante ngayon. Nawawalan na ng Pero actually importante po talaga na marunong magsalita ng Ingles sa mga tao ngayon, ang mga Pilipino. So nawawalan na po tayo ng ganung kakayahan sa mga bata. So ito, para magbigay lang ng inspirasyon. So ginawa kong Inglesero yung mga estudyante, kahit mga nakatira sila sa bundok, kahit hindi accessible sa education. Dahil sa pagsisikap ng guro. So yun. Kung napanood yung pelikula, di ba, nagkaroon sila ng mga achievements, yung mga batang yon. So bunga ng pagsisikap yon, na hindi dapat maging hadlang yung trahedya, saka yung kahirapan para matupad yung pangarap. So yun lang po, Junel. Ano pa yung mga tanong mo?
Okay naman na, direct. Nasagot ko na. Thank you, John. And bali showing na siya sa November 6. Yeah, I think so. Yung producer si Aris. November 6 yata ang aming playdate. No? November 6. Ba't nandiyan ka, Mike? Isa sa mga cast namin si Mike. Okay po, thank you and congratulations sa Thank lahat. you, Jonel. Thank you.